Eh yun, tantamount, di ba? Yung anak ng mga ano. Di ba? Totoo. So yan yung pinaka-summary nung ano, pero mahaba pa ho itong paliwanag at meron pa pong anomalya na ibinulgar si Atty. Vic. Ay naku po. Eh, paliwanag lang natin ito na matindi kasi alam nyo mga kaibigan yan, yung tinatanong ng Supreme Court. Ha? Bakit hindi automatic na ginagawa yan? Kasi nagpapalusot po yung PhilHealth, nagpapalusot sila na kahit meron na daw batas, eh hindi daw na, nagturo pa nga ho sila eh. Hindi lang naman po sa administrasyon daw ni Marcos ito nangyari na hindi nagiging automatic yung pagkaltas doon sa syntax. Ano po ba yung syntax? Yan po yung ano na ho yan eh, nagsimula yan RA 10351. Tapos nung 2012, ngayon naging RA 11467 2020, in-expand ho yan kasama e-cigarettes at saka sugary drinks. Yan po yung tatlong pinagkukuhanan, alcohol, tobacco, products, kasama yung sigarilyo, lahat-lahat, vaping products, sweetened beverages. So merong porsyento doon sa tax na binabayaran ng mga kumpanya na yon. Yung sabi nga ni Atty. B, 80% ay dapat matik na. Hindi pwedeng galawin ng Kamara, hindi pwedeng galawin ng Senado dahil ito'y Republic Act. Ibig sabihin, batas ho ito. Hindi ho ito
pwedeng baguhin ng GAA yung sa budget. Hindi ho nila pwedeng kalikutin yan kasi matik ho yan. Hindi pa pwedeng sabihin ng Department of Budget Management at sasabihin ng presidente, hindi, ganito lang ialat ninyo. Hindi pa pwede. Bakit kanyo? Kasi nga ho, batas po yan. So matik yan. Matik, pag merong syntax, yung kinuha syntax na yon, 80% yon, according to Attorney Vic, at yan po ay diretsong mapupunta na sa PhilHealth at gagamitin ng PhilHealth yan para sa mamamayang Pilipino. Saan po ba? Sa mga benefits ng PhilHealth, like sa ospital, lahat po dapat diretso ng punta dyan. Yan nga nagtataka sila. Bakit bakit pinakialaman? Hindi po pwede yun. Kaya nga sabi nga 'di ba ng Supreme Court Justice na si Ko ay ibalik. Dapat hindi ganyan. Ang dahilan pa nung pasensya na do sa ASIC ng PhilHealth, hindi kasi hindi naman nangyayari yan kahit sa ibang mga administrasyon. Sabi pa nga nung judge, sandali, hindi na yun ang pinag-uusapan natin. Ito na. Dapat kayo, kung may problema pala at hindi nagagawa yan, sabi nga niya, dapat ayusin yung board. Diba? Ibig sabihin yung mga board member ng PhilHealth. Kaya importanteng maunawaan natin to kasi batas po ito. Yun. So, itong tinatawag sinasabi nga ni Attorney Vic yung malversation ng funds. Ibig sabihin, ito po'y isang krimen na kung saan ginagamit ang publikong pondo sa ibang bagay. Maling paggamit, ika nga. Maling paggamit po ng pondo. Tulad nito. Kasi ito, may batas. Dito mo lang gagamitin yan sa health. Okay? Yung syntax. Hindi mo sinunod yun. Bilang pinuno ng PhilHealth, pwede kang kasuhan ng malversation. Diba? Bakit? Hindi mo tamang ginamit yung budget. Kaya nga, hindi ho magtapos dito. Sana, hindi lang magtapos sa ipababalik. Kasi when you say pinabalik ng Supreme Court, ibig sabihin, there is a problem. Ibig sabihin, talagang merong anomalyang nangyari, 'di ba? So yun ang sinasabi ni Attorney Vic dito, dapat makasuhan po 'yan. Grabe.
Yan pa, isang nabuking, ang tindi niyan mga kababayan. Kasi ang dinadahilan, nililipat daw sa funding dito sa isang proyekto na ito. Tapos, nireveal ng judge na sandali. Meron ng ano dyan eh. Meron ng inutang ng Pilipinas mula sa Korean Bank. Naku, ito na naman yung mga Korean. Magkano Korean? Di ba? Ito na naman. Oh, meron na tayo inutang doon sa Korean Bank na yon. Tapos, inalat na doon sa proyekto na yon. Bakit pa kinuha dito sa PhilHealth, pinalipat pa doon? Naku po, patay tayo dyan. Talagang sobra na ho ang ganid. Alam mo, meron ako nakausap na official kaganina. Oh, kapon pala. Ang description nila, ganid na talaga sa sa pera itong mga nasa gobyerno. Ganid na eh. Yung bagang nakakuha ka na ng parang ganito ibig sabihin ng ganid para maintindihan ninyo. O nari, nagnakaw ka sa bangko. Nagnakaw ka sa bangko. Magkano yung ninakaw mo sa bangko? 100 million. Ninakaw mo. Paglabas mo, Paglabas mo doon, nandun ka na, sasakay ka na sa kotse. Yung runaway vehicle. Yung tatakbo na yung sasakyan mo. Yeah? Bigla mo naalala, ay sandali, doon sa counter 3, kabisado mo pa. Doon sa counter 3, may naiwan na 100,000. Pero may hawak ka ng 100 million, May hawak ka ng 100 million. Papasok ka na ng sasakyan para tatakbo na kayo. Sa sobrang ganid mo, binalikan mo pa yung 100,000. Yun, dumating na yung pulis. Huli ka. So ibig ko lang sabihin mga kababayan, ganun po ang description ng ganid. Sagad sa buto. Marami ka nang nanakaw, gusto mo pang dagdagan. Di ba? Kahit hindi mo na nga alam kung saan mo na ilalagay yung pera mo eh. Dahil sa sobrang laki mo na eh. Sino kaya yun? Yung malaki na yun, laki-laki mo na sa sobrang pagnanakaw mo tapos gusto mo pang madagdagan. Baka bangungutin ka niyan, sana. Oo. Hindi naman din ko si Atty. Vic sumasagot ka. Hayop ka banat ba? Hindi kasi alam mo, eto maano yung ko dito eh. Naalala ko kasi po nung nagkasakit po ang aking ina. Sa ibang bansa po kasi, mga kababayan, hindi porket kumukuha ka sa insurance o sa kanilang mga alam mo yun, sa kanilang government, ibig sabihin mahirap ka, di ba? Hindi ganun. Matik na po yun sa ibang bansa. Talagang ang kakargo sa'yo, pag nagkasakit ka, insurance mo. Kasi nga, binabawasan ka sa sahod mo, sa gobyerno, o sa pribado, at the same time, may mga batas na doon mapupunta yung para ho sa may mga sakit. Alam mo, nung pandemya, diyan yung na-realize na pagsak talaga ang ating health system. Di ba ho? At nagkautang-utang nga po. Naintindihan natin kasi pandemya, walang trabaho. Pero yun nga yung nakakapagtaka. May mga problema na nga tayo noong time na yon. May mga kailangan na tayong bayaran noon. Ngayon na may pondo na tayo, bakit inilipat, tinanggal? Ang daming sakit na, alam mo yun,
Sa Pilipinas, hindi porket siguro kung meron mang kayang magpagamot lang dyan, mga milyonaryo siguro yun. Yung talagang bilyonaryo, milyonaryo. Di ba? Yun yung kaya magpagamot nang hindi tumihingi ng tulong sa gobyerno. Pero tayong ordinaryong Pilipino, even yung tinatawag nating middle class, hindi natin kaya yan. Pag nagkasakit ka, ubus ang pera mo. As a matter of fact, we are working for our health. Remember that. Yan isa sa mga dahilan kung bakit tayo kumakain ng todo-todo. Pinag-iipunan mo yung gamot mo dahil magkakasakit ka pag tanda mo. Tama, mali? Di ba? Yan ang dahilan eh. Etong ngayon, etong tanong dito. Bakit yan ang ginawa ng gobyerno? Hindi na nga maayos ang healthcare system ng Pilipinas. Meron tayong PhilHealth na supposedly sasalusana sa atin. Na-discover nga ni Senator Bongo, di ba? May mga hindi pa kayang tustusan. Sa akin noon, dami lumalapit sa akin. Wala ako napapailing lang ako kasi una-una, wala naman akong pera na masasabi kong talagang kaya kong tumulong sa taong may sakit. So naghahanap ako lagi ng tutulong na pero iisipin mo, bakit ganun sa Pilipinas? Nakakalungkot eh. Di ba? Nakakalungkot po sa Pilipinas, pag may sakit ka, maghanap ka ng kakilala na politiko para tulungan ka. Hindi, wala namang masama na tumulong. In fairness to sa mga politician na tumutulong, walang masama na tumulong. But ako, hindi ako masaya sa ganun. Oo, nakatulong. Ang dami nating natulungan through Senator Bongo, through Senator Robin Padilla. Marami ho tayong mga inire-refer sa kanila na tinutulungan nila. Directly, hindi ako involved. Pero gayon pa man, the question is, bakit tayo umaabot sa ganun? Kasi nga po, malaki ang problema natin sa healthcare system natin. At yan po ay PhilHealth. Magtataka ka, may pera naman pala. Bakit tinanggal? Ba't hindi na lang gamitin yun pang MRI, pang CT scan, pang opera, di ba? Yung ano ba yun, yung sakit sa yung matinding kailangan laging binobomba. Almuta ko na kung sakit yun. Hindi, di ba ho? I mean, kulang-kulang tayo sa ganyan eh. Bakit hindi na lang doon gamitin yun? O kaya kahit nga sana bumili ng mga instrument, ibig sabihin yung ginagamit sa, alam mo yun, sa pag may mga sakit, bakit hindi ganun? Di ba ho? Yun na nga. Eto, oo. Grabe, no? Grabe, no?
Ako sasagot. Andun sa bulsa ng mga congressman. Paano sila makakatakbo? Alam mo ba, may nabalitaan ako. Ito, totoo ito Sa Mindanao, ito nabalitaan ko sa mga taga Mindanao. Yung mga pumirma ng impeachment ni BP Sara Duterte, padaus-dos. Padaus-dos na. Wala na talaga. Isinusuka na ng Mindanao. Kaya nga ngayon, kailangan nilang mamigay ng pera. Meron niya akong kilala, hindi ko na lang babanggitin kung sino. Isang congressman. Tumatakbo ngayong local executive. Sobrang dikit nito. Sobrang dikit nito, grabe mamigay ito ng kung ano-ano. Namimigay ito ng kung ano-ano. Sa kanyang para manalo siya. Kasi olat na olat na to, pinagtatawanan to dun sa tinatakbuhan niya Sobrang olat niya kung ano-ano na lang pinamimigay niya. Imported, local, TikTok, pasayaw-sayaw. Naglalakad nga ito sa karsada, walang pumapansin dito sa animal na to Sobrang walang biro. Gusto niyo ng clue kung sino ito? Dahu itong congressman na ito na malaki ang nakulimbat. Tapos ginagamit niya ngayon sa pamimigay diyan sa city, lungsod na kung saan siya tumatakbo. Unang clue, small bill daw ito. Uy, Superman? Bakit small bill? Hindi, kasi nga small bill. Small bill. Jutay. Sabi nila jutay daw ito Small bill. Tapos, bakit tinawag na small bill? Pag pumupunta siya, konti lang ang nagpupunta. Kaya nga small Konti lang ang pumupunta. Ang ginagawa ng mga tao, kukunin lang yung pinamimigay niyang imported na bigas. Hindi imported na bigas. Yung bigas at saka yung mga imported na kung ano-anong pinamimigay niya doon. Kaya maliit ang crowd. Ting wala siyang pag naubos na, wala na. Nga na. Di ba? Sabi ko nga, buti hindi siya iwan ng jowa niya. Ang ganda pa naman ng jowa niya. Artistahin. Sa bagay, etong jowa niya mahilig din sa maliit. Anak ng wewe o banat ba? Sino ba yan? Dahu ba yan? Dahu. Hindi, ang balita ko. Pero at least yung maliit na yun, nakabuo yun Yun nga lang, sumablay. Bakit sumablay? Ewan ko, hindi natuloy. Ano nangyari? Tuloy. Ang tawag mo dyan, Sir Admar,
hypocrisy. Di ba? Ang dami nagrereklamo dyan dati, mga pinklawan, dilawan, lalong-lalo na yung mga vlogger nila. No, ang laking inakaw ni BP Sara Duterte, 100 plus million. Dito, billion ang pinag-uusapan dito. Sobrang laki ho. Pero ba't di umiimik? Dawit kasi yung nagbabayad sa kanila eh. Alam na natin kung sino yung nagbabayad. Mm. Grabe, no? Grabe. Grabe ho yan ha, yung sinasabi niya sa GSIS at saka sa... Ito, ulitin natin yung part na yan. Maganda ho kasi yung sinasabi niya, idiin natin ito. Nagigets nyo, yung sa PhilHealth, yung mga nagko-contribute, hindi din ipinasok. Sa GSIS, yung mga nagko-contribute, yung, kasi matik yan eh. Pagka ikaw ay government employee, kumukuha sa inyo ng tax, di ba? Tapos kinukuha sa inyo yung para sa GSIS.
yung dapat ibibigay doon, hindi rin bumabalik sa inyo. Ibig sabihin, hindi rin nagkakaroon. Kaya nga sinasabi dito yung dividendo. Ano ba ibig sabihin ng dividendo? Bahagi ng kita sa isang kumpanya na pinamamahagi sa mga shareholder o stockholder o kayo yun. Dapat yung bahagi noon napupunta sa inyo. Ang problema dito, hindi rin natin alam kung saan napunta. Naku. Naku. COA ang nagpuna dito ha. Hindi ho ito fake news. Sinabi ng COA sa GSIS 2.3. Grabe. Alam mo ba? Attorney Claire, sasabihin mo sa amin ngayon, huwag kaming magalit. Putang. Hindi, putang. Ganyan ang nawawala sa pera ng taong bayan. Tapos sasabihin mo, hindi tama na ni-encourage ni Vice President na magalit ang tao. Sino ka? Putang. $2.3 billion? Huwag kami magalit, Attorney Claire. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan na sabihin sa amin huwag kami magalit. Shit. Naku, utang. Kasi siyempre yung kinikita inilagay sa sa tatlong kumpanya. Hindi daw kumikita, hindi nagbigay ng dividendo o parang kita doon sa naku naman. At pinunayan ng COA. COA ho nagpuna niyan, ha. Ito hina-highlight lang natin na sinasabi ni Attorney Vic. Naku, shit. Naku. Nako. Hayop talaga. Nako. Yon. Ayan po mga kababayan ang sinabi ni Attorney Vic. At sana nga, sana talaga, hindi lamang po ito mauwi sa sulian. Diba? Hindi naman pwedeng nagnakaw. Ito na nga, dito nga matindi mga kababayan. Yung magandang example ni Attorney Vic. Pag ang isang simpleng mamamayan nagnakaw ng delata, diba? Ikaw ay ikukulong. Hindi pwedeng sabihin, isoli mo yan. Hindi. Isoli mo yan, tapos ikukulong ka. Dito, bilyon ang nawala. Inilipat mo sa maling, hindi ho ito laro ha, na, hindi, gusto ko lilipat. Ano to, monopoly? Hindi ganun yun. So, inilipat mo yung ganung kalaking pondo, na sabi ng batas ay para dyan yan. Tapos ililipat mo lang sa iba.
tapos walang mananagot? Hindi pwede yun. Kaya nga sabi, dapat ito'y makasuhan ng malversation. Ito'y malaking iskandalo sa gobyernong ito. Bakit to? Sino nagdesisyon yan? Board. Sino ho ba ang board? Sila po ang mga sekretary ng Finance, Department of Finance. Sila po yung economic manager ng presidente. Hindi nga natin alam kung abot pa to hanggang presidente. Diba? Meron nga silang sinasabi, nung panahon daw ni Marcos Sr., may Coco Levy funds. Basta mahaba yun, hindi ko na ikikwento sa inyo yun. Yun yung issue nun, yung skandalo, Coco Levy funds, ganyan, ganyan. Ngayon daw, PhilHealth funds. Nag-disappear na parang bula. Inilipat ng parang bula. Diba? Walang, alam mo yun, may batas na malinaw, hindi sinunod. Sana may managot dito. Kaya nga, alam nyo, sana talaga yung mga katulad ni Atty. Vic, maano natin sa Senado para talagang maitulak ho ito. Kasi singilin ho natin si Atty. Vic pag nasa Senado na po siya, na dapat talagang puspusan niyan, trabauhin ho ito at talagang sabihin niya, na kung ano yung dapat, di ba? Hindi pwedeng ganun-ganun lang yun. Dapat talaga makulong ho yung kumulimbat o maling paglipat ng pera na to. Isa pa lang po yan, mga kababayan. Meron pang dalawang issue, yung blanco, na bawal din ho yun sa batas. Blanco. Yung pangatlo po yung, ano matawag dito, yung sa edukasyon, dapat pinakamalaking budget na nakakatanggap ay yung edukasyon. Ang dami hong nang walang yan ng budget na ito. Yung pang tinatawag nating honorable. Shit. I cannot believe it. Yung totoo, I cannot believe it. Honorable, magnanakaw mga animal. Tapos pag pinuna mo, magagalit. Sasabihin, narco-vloggers kasi kayo, tsaka ano kayo pogo-vloggers kayo Sila unang nag-akusa. Nung idinimanda sila, kawawa naman kami. Nagsasabi lang naman kami ng totoo. Tapos tinamaan kayo siguro. Biglang naging biktima na sila ngayon. Kayong nag-akusa, mga putang ina nyo. Totoo naman mga putang ina nyo. Nag-akusa kayo sa mga vlogger na narco-vloggers, pogo-vloggers. Nung pumalag, nagsampa ng kaso, kaya kawawa naman kami. Kinasuhan kami. Wala talaga kayong yagballs. Sorry pero tapos eto pa, etong iskandalo na ito, kayo rin ho ito Kamara din ho ito. Di ba ho? Bakit? Sino ba nag-uutos? Sige nga, tanongin nyo, sino? Sa tingin nyo ba, kakayanin lamang ni Marcos mag-isa to? Hindi ako naniniwala. May kakakuntsabang baboy ito. Hindi ko alam kung sino yun. Hanapin nyo na lang. Marami namang baboy dyan sa kamera Karamihan dyan, mga matatakaw. Kaya ganyan na kalalaki yung mga tiyan When I say baboy, this is not this is not a physical appearance yan. Hindi na sinasabi ko Baboy in a way, dahil kumukulimbat ng pera, kaya lumalaki na mga tiyan. Figuratively, sabi nga figuratively. Totoo yun mga kababayan. Kaya bantay-bantay tayo dahil sabi ko sa inyo, lahat ng kasalanan hindi maaring mabubulgar yan. Kaya mabubulgar yan dahil marami ho tayong mga matitikas na mga abogado, mga vlogger na siyang magre-reveal ng kawalangyaan ng gobyerno to. Dahil tandaan niyo, hindi ho ito biro-biro. Ang apektado ho ang bawat mamamayan.